ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo, may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ano nga yung sinasabi ko sa inyo? Totoo yan. I do not voice lies. Masisira ka. Pero bantay ka yan. Kamali ang Pilipinas na. I'm not saying mas maghusay ako. Maybe magkaroon silang maraming pera, may magpahiram or mga loans ng pwede yan sila. Pero kung sabihin mo yung governance, papuntang may gulo, doon sa hulo, walang pumupunta doon. Katakot na lang yan punta. Sulit ng paggagawa ng kantang ito. Ingkan natin. Si Bongbong lamang ang pinakamalakas dahil si Bongbong lamang ang bumago sa Pinas dahil si Bongbong grabe sa amin nagmalasakit. Pinakita niya kung paano mahalin ang mga adik. Si Bongbong lamang ang pinakamalakas dahil si Bongbong lamang ang bumago sa Pinas dahil si Bongbong lamang sa amin nagmalasakit. Pinakita niya ang galing kumanta, ang galing nag-compose nito. Ang sahal, ang tag 20 pesos na bugas wa isulpot. Ang sahal, ang sahal, ang tag 20 pesos na bugas wa isulpot. Ay sinangonit, pinakinuot, ang tinuot anak umahan pasunod tuig na unsa na yun ni karon. Ang masalig itulog, palihog ang ibalit na si Tatay Digong. Ang sahal, ang tag 20 pesos na bugas wa isulpot. Ang sahal, ang sahal, ang tag 20 pesos na bugas wa isulpot. Hindi tayo ipinanganak kahapon. Okay? Importante disclaimer ngayon. Iba na medyo, iba na ngayon eh. Iba na ngayon, di ba? Yung freedom of speech, baka hindi na free. Oy, baka lang. Pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. Hindi nila, sa tingin ko, hindi na nila papauwiin si Tatay Digong. Oh! Sa kanya hindi siya nabigyan ng magandang justice. Walang due process. Parang nawala yung justice system natin dito. Nabali wala. Kasi pinaburan yung sa ibang bansa. Sa akin, parang unfair naman, ma'am. Siyempre kahit paano na yung mga sulit ng paggagawa ng kantang ito. Ingkan natin. Si Bongbong lamang ang pinakamalakas dahil si Bongbong lamang ang bumago sa Pinas dahil si Bongbong grabe sa amin nagmalasakit. Pinakita niya kung paano mahalin ang mga adik. Si Bongbong lamang
lamang ang pinakamalakas. Dahil si Bongbong lamang ang bumago sa Pinas. Dahil si Bongbong lamang sa amin nagmalasakit. Pinakita niya Ang galing kumanta, ang galing nag-compose nito. Tingnan natin. Si Bongbong lamang ang pinakamalakas. Dahil TV para sa programa natin na issue ng bayan. At mabuhay po kayo. God bless po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok nyo sa akin. Attendance check po muna tayo dyan kung saan kayo naroroon na lupalop, nanonood, nagkikinig. Pakicomment naman dyan sa baba kung ano yung exact location ninyo. Ito na. Pag-usapan natin, syempre, Duterte pa rin, syempre. Wala naman tayong ibang pag-uusapan dito, kundi Duterte, national, pati na rin sa lokal, sa Kamaynilan, sa Caloocan. Pero bago yan, shoutout muna natin itong sila Florina, The Humos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Majos, Bongo, Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier, Manix Sanco, Franklin Forog, and JU Production para sa ating mga members dito sa Joe Malone TV. Kaya kung gusto nyo magpa-member, meron naman tayong join membership button dyan. Pakiclick na lang para doon sa mga gusto mag-share ng mga blessing nila. Meron din naman tayong GCash dyan para sa may mga gusto lang na mag-share ng blessing, di ba? Kung hindi naman, okay na sa akin yung subscribe, like, and share. Paki-double check na rin kung nakasubscribe kayo. Kung hindi naman, pakiclick yung subscribe. At sa tabi ng subscribe icon, merong bell button. Pakiclick na rin, tapos i-click sa all. Importante yan, ha? Huwag na rin kayo mag-skip ng ads. Yun lang, magandang at maayos na suporta na yun para sa mga katulad namin na mga political vlogger. At pinag-uusapan natin yung mga issue ngayon. Okay? Maganda itong pag-uusapan natin. Promise. Okay? Ito, analogy ko lang. Analogy ko lang at akin lang laman. Disclaimer. Importante ngayon yung disclaimer, no? I may be right, I may be wrong. Kung mali ako, pasensya na. Kung tama ako, di may tama ako, di ba? Hindi, kasi opinion lang naman natin to. Tayo naman ay nagbibigay lang ng reaction sa mga videos na pinapakita natin sa inyo at doon sa mga nangyayari, issue, particular sa ating gobyerno. Ulitin ko, ha? Opinion ko to. Pwedeng mali ako, pwede rin tama, di ba? Pero syempre, lagi ko sinasabi, hindi tayo ipinanganak kahapon. Okay? Importante disclaimer ngayon. Iba na ngayon eh. Iba na ngayon, di ba? Yung freedom of speech, baka hindi na free. Baka lang. Pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. Okay, hindi, ito analogy ko lang. Ewan ko kung, yung mga viewers natin, ewan ko kung ganito rin yung naiisip ninyo. Kung hindi nyo pa, I'm sure hindi lang ako nakaisip nito. Siyempre, marami na nakaisip nito. Baka huli pa ako eh. Okay, ganito yan. Yung March 11, alam na natin na kinuha si Tatay Digong. Blang. Sabi, una, nung May 11, nung March 11, wala pa nakakaintindi. Di ba? Magulo pa sa atin kung bakit kinuha, kung anong kaso, wala nga yung Interpol, ICC, yung mga ganyan. Habang tumatagal, naiintindihan natin dahil sa mga consolidated videos na nakuha natin, doon sa mga information na nakuha natin sa iba, napanood natin sa iba, narinig at nabalitaan natin, na pagdudugtong na natin yung hundreds of pieces para makapag-create ng isang malaking picture at mauunawaan natin at magkakaroon tayo ng idea. Uy! Mukha pala ito. Bagay pala ito. Di ba? Kasi di ba, hundreds of pieces of mga puzzle pieces eh. So, pagdudugtong natin. Ganito yan. Okay? Ito, analogy ko lang naman. Reaction ko, opinion ko, pwedeng mali, pwedeng tama. Pero baka kayo, ngayon din, ganun din ang naiisip nyo. Ganito yan. Handa ka na ba? Ganito yan, okay. Analogy lang natin. Medyo alam naman minsan nakakatulog sa gabi, likot-likot ng isip natin. Baka ganito. Baka ganito. Hindi nila, ready ka na? Ready ka na? Maganda kasi ito eh. Hindi nila, sa tingin ko, hindi na nila papauwiin si Tatay Digong. Baka sabihin nyo, bakit? Analogy ko lang naman. Bakit? Bakit kamo? Kasi ang daming pwedeng isipin. Okay? Ang daming pwedeng isipin, ang daming pwedeng mangyari, at ang daming pwedeng dapat i-consider. Alright, ganito. Bakit mo nasabi, Joe Malone TV, na ayaw na nilang pauwiin si Tatay Digong? Unang-una, seguridad. Okay, seguridad. Pwedeng mangyari kay Tatay Digong, the history repeat itself, kung ano yung nangyari kay Ninoy Aquino. Bakit naman, Jom? Bakit naman totodasin si Tatay Digong? Uy!
Napalipad nga nila ron. Hindi pala. Pwede nga napalipad nga nila, 'di ba? Pwede namang analogy ko lang naman. Pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. Kung mali ako, pasensya na, 'di ba? O nasa sa inyo naman kung kanino kayo maniniwala. Kasi hindi naman may mga viewers ko, may mga kanya-kanyang may mga kanyang nasa tamang pag-iisip to, hindi tulad ng iba doon. Kasi sinasabi kasi ni VP Inday Sara na baka maging Ninoy Aquino Jr. ka. 'Di ba niya sabi niya kay Tatay Digong kung pipilitin mong umuwi. Ang sabi ni Tatay Digong, kung yan ang kapalaran ko, so be it. Parang si See you on my next vlog. Milven TV. Subscribe. Like. Share. Yoga Artiansa Remix.